Actually, tingin ko, it's not even how do you call this, an issue. Kahit mag-claim sila ng opposition, sige, kahit sabihin pa nga natin, sige, kayo na yung opposition, basta kami DDS, o di okay na kami doon. We don't even have to be called the opposition anymore. Ang importante kung ano ang ginagawa ng official na yon o ng mga tao na nagka-criticize doon sa administrasyon. It doesn't really matter. Para sa akin, gusto nyo kayo yung opposition, by all means, go ahead. Pero kung hindi naman sila, they will not stand up against the administration pag nagkakamali ito, then wala silang karapatan tawagin sarili nilang opposition. Hindi na natin even kailangan patulan eh. Kung gusto nila magsinungaling, o sige, sanay na naman tayo sa ginagawa nila. Eh, hindi nga sila proud, ma'am eh. Lahat nagmamahal except yung gobyerno natin, di tayo mahal. Ang tatandaan po natin is that they know the solution. Hindi nila ginagawa kasi abalang-abala sila sa term extensions nila. So, tandaan natin yan all the way until elections. Kung gusto natin tuloy-tuloy pa rin yung ganitong klaseng pamamalakad, yung wala silang pakialam, sige, naghihirap kayo. Pero, sorry, busy kami, nagpapa-extend ng term. So, kung gusto natin ng ganyan, o sige, di wag tayong magsalita. Pero if you want to change things, and we can change things, simple lang naman yan eh. Wag na tayong magpapaniwala dun sa mga kasinungalingan nila. Anyway, may internet, nakikita natin kung ano yung tama at mali. Pero kung alam na natin yung mali na ginagawa ng administrasyon, pero yan pa rin ang iboboto natin, then we deserve everything that we get. Eh, ang taong bayan ngayon, laging nagre-reklamo. Eh, ang kanilang pamamaraan sa pag-rest back talaga doon sa mga inakala nila na magiging magandang leader ay tuwing eleksyon. Paano Correct. ngayon nila ma-perform ng ito na possible? Kasi sila yung nasa pamumuno. Baka nandun yung haka-haka na baka dayain para manatili pa rin na dyan. Ano ang magiging ways ng ating taong bayan para ma-stop ito? Hindi ko madi-discount yung possibility na mayroong, how do you call this, di ka nais-nais na mangyari sa bilangan. That's always a real possibility regardless of sino yung nakaupo. At alam naman natin, biktima na nga yung presidente ngayon, di ba? Biktima na siya ng mga ganitong klaseng malabong paraan ng pagbibilang. Hindi malayo yung possibility na they will turn this around in their favor. Yun nga yung mensahe ni Attorney Glenn Chong, di ba? That having been a victim before, inaaral nila kung paano na lang gagawin yon. Imbis na maging biktima, maging victimizer na lang sila. So that possibility, hindi natin talaga ma-erase sa isip natin. Tutuloy-tuloy pa rin yan. And whether yung dayaan will be in the counting or in the manner dun sa pagkakampanya, very real talaga yung possibility na yan. Siyempre, i-give up ba nila yung possibility na tuloy-tuloy silang nakaupo? Siyempre, gagawin nila ang lahat. And yung mga things like ethics and law, medyo na lang yan small considerations na lang yan dun sa kanilang ambisyon. So, what tayo, anong gagawin natin? Yun yung prevailing na question at dapat parati natin sinasabi dun sa mga tao na naipanalo naman natin si Rodrigo Duterte at the time na ang pinanggalingan niya mayor. Kumbaga, pero dahil overwhelming yung support ng taong bayan para sa kanya, na regardless of kung ano-anong hinahagi sa kanya, entrenched, isipin nyo, incumbent, yung administration candidate, ay napakadaming pera, ang lalim ng bulsa, tuloy-tuloy, walang dumadanak talaga ang pera, ang daming support both from government and from the private sector. Pero tao talaga, no matter what they're going to do, what they try to do, ang talagang sagot diyan yung tao. So it's actual physical bodies of people going out to vote. Yun po talaga ang nagpapanalo kay Rodrigo Duterte the first time around. And ang tingin ko dito is that no matter what, we can do that again. Hindi na nila magagamit yung dati nilang formula, yung guns, guns, and gold. Nabasag yan nung nagkaroon ng Rodrigo Duterte, nung naipanalo natin. Ang bida nun, it wasn't Duterte himself. Although, syempre, he's a very good candidate and a very good president. Pero yung bida noon, taong bayan, naalala nyo, I don't know kung ma-recall ninyo yung euphoria na parang for the first time, na nabasag natin yung capability ng administrasyon na dayain tayo. For the first time, tayo yung narinig
Kahit yung bardagulan online, naririnig nakikita niya. Dati, walang hope eh. Yung mga tipong makakarinig ka na, ang kalaban mo nakaupo ang kalaban mo mayaman, ang kalaban mo may pera, ganyan. For the first time, hindi nag-matter yung mga yon dahil sa dami natin. And ang tingin ko, yun pa rin ang bukod tanging sagot dito sa pang-oppress ng administrasyon na ito. Sana nakalimutan na nila yun, pero tayo ang hindi dapat makakalimot. Ma'am, 30, kaya lang, doble yung numero natin nila eh. 16 million lang tayo nun, 31 sila ngayon. Hindi, 20 million tayo naman. meron Hindi na yata tayo pala nun. Pero ma'am, kaya bang tabunan yung mga issue sa pamamagitan ng pagbaha sa mga ayuda or may expiration pa rin yan, mga ilang araw lang yan. Maghihingi na naman yan or gugutumin na naman yan, magrereklamo na naman yan sa mataas na bili kasi ubos na yung ayudang ibinigay. So, yun nga yung ayuda, they're only effective within a certain period of time eh. Kasi yun nga, fungible siya. Kumbaga, pag nagastos yan, tapos na yung extent ng impluwensya mo. So, unlike na, di ba, hindi ito katulad ng vote buying. Ang vote buying nangyayari parang kaliwaan. Almost kaliwaan. So, nakikita mo yung kumbaga, nakikita nung binibili mo, nung boto, nung taong may boto na binibili mo, yung kanilang value for money. Pero yung ayuda that stretched over a period of time, hindi ba yun din yung pagkakamali ni Mar Rojas? Akala nila, pag dumanak ang pera, akala nila the one with the most money, yun ang mananalo. So, ang dami nilang posters, ang dami nilang banners, ang dami nilang pamigay, ang daming kung ano-ano. But in the end, sino ang binoto ng mga tao? Tinanggap lang yun eh. But sino ang binoto? Well, it was still Rodrigo Duterte. Kahit na massive na lumalabas ang pera, may mga taong tatanggap nun tapos hindi nila iboboto yung administration candidate. And no matter what kind of dayaan they tried to do, and they did try to do it, hindi umubra. Again, gaya ng sinasabi ng marami, pwede mo lang dayain for so much. After that, kung overwhelming talaga yung boto, kahit yung makina, whatever electronic means they're going to do that, kayang i-defeat ng actual physical persons casting their vote. Ma'am, dito naman tayo sa usapin ng pagiging oposisyon. Maraming tumaas ng kilay matapos na pahayag si dating spokesperson, Harry Roque, na pwede maging leader ng oposisyon, si VP Sara. Na nagsalita agad itong sinasabing sila daw ang tunay na oposisyon, pati yung kakaakwit lang sa kaso, ang sabi niya hindi pwedeng si VP Sara ang oposisyon, sila daw. May oposisyon ba ngayon? Sus Maria Josep, yung mga tao na nag-claim na opposition sila, kung parang talaga, paano yung dikit ninyo sa admin eh, paano ko naging opposition? Kulang na lang kulang na lang linis-linisin mo yung upuan pagka pinapaupo niyo yung Pangulo. I mean, seriously, akala ba nila nakakatuwa sila? Pero yung mga ganon, actually, tingin ko, it's not even how do you call this, an issue. Kahit mag-claim sila ng opposition, sige, kahit sabihin pa nga natin, sige, kayo na yung opposition, basta kami DDS, o di okay na kami doon. We don't even have to be called the opposition anymore. Ang importante kung ano ang ginagawa ng official na yon o ng mga tao na nagka-criticize doon sa administrasyon. It doesn't really matter. Para sa akin, gusto nyo kayo yung opposition, by all means, go ahead. Pero kung hindi naman sila, they will not stand up against the administration pag nagkakamali ito, then wala silang karapatan tawagin sarili nilang opposition. Hindi na natin even kailangan patulan Kung gusto nilang magsinungaling, o sige, sanay na naman tayo sa ginagawa nila. Hindi nga sila proud, ma'am, di ba? Last time na tumakbo sila, hindi nga sila proud sa kanilang kulay. Galing ng yellow, naging pink. Tapos yung isang yellow, naging itim. Tapos yung dating mga yellow, gumawa ng bagong partido. Doon na naman tatakbo. Pero alam mo yung nakikita mo pa rin ng pagiging dilaw sa kanila. Oo. Yung iba na dyan, kamag-anak pa Hindi na nahiya. Diba? Magkakapareho lang ko yan. Pero actually, ang nakikita naman ng mga tao, may isang factor that binds them, that unites them. Kaya hindi nila kayang sabihin na opposition sila. Lahat sila may pera. At lahat sila, alam natin kung saan nanggagaling yung pera at saka yung interest nila in perpetuating themselves into power. Hindi lang yun, pare-pareho sila ng style of governance.
yung magpapaboto lang, pero pagka nakaupo na yung mga para sa taong bayan, yung mga sige yan, sige mga sige pwede na yan kasi pang public school lang yan, sige pwede na yan. Pero yung mga anak nila hindi nila papapasukin sa public school. Di ba? So, ito yung pala mga yung public transportation, okay na yan. Pero sila mismo hindi sila sasakay sa ganon. Ito pala Lahat yung sila yan ang style. Ito pala yung unity. ganyan sila. Ito pala yung unity. Yeah, yun yung totoong unity team. Di natin akalain. Dati, naglalaban ito kasi yung sa issue ng dayaan, talagang bitawan ng mga salita. Tsaka pati yung tatay nung kasalukuyang presidente, talagang binabanatan every panahon ng EDSA, ganun agad. Pero ngayon biglang tahimik sila at biglang friendship. Tapos gusto nilang i-claim na sila ay oposisyon. Kaya nga, wag mong kakalimutan, ang red at saka pink hindi nagkakalayo ng kulay yan. Pareho lang ng pamilya yan. Monochromatic nga, di ba? Pareho lang. Boss Dada. Tingnan ninyo, red and pink are really the same color. Tama. Intensity lang po ang pinagkaiba. Boss Dada, may pahabol ka pa? Yung madam, isang tanong na lang po. Kasi si Madam Inday talagang, alam naman natin, lahat gustong patakbuhin ng presidente, no? Kasi maganda naman nagawa niya sa Davao. Pero bakit mailap siya? Bakit, sa tingin mo, bakit ayaw niya yung responsibility ng pagiging presidente? Personal opinion lang. I think because she thinks she's young and compared to her father, doesn't have the same kind of experience. Para sa akin kasi in the end, it's about leadership. Doesn't matter the age. Ang importante, may capability ka to move people and to change your circumstances. Yun yung mahalaga at yun ang nakikita ng mga tao sa kanya. So, pero hindi rin kasi natin gusto na overconfident yung ating kandidato. So yung nakikita natin na nagdududa minsan siya sa sarili niya, yan yung marka ng isang tao na tunay. Tunay siya sa sarili. Sino ba naman ang magsasabing, ako yan, ako na, I'm the man, I'm the one, I'm yung gonna be the next president. Walang ganon. Marunong. No, wag sanang ganon. And part of it also is yung inherent na humility niya. Wala namang mga Duterte na ganon eh. Ang pinaka anong tawag nito, believe sa sarili niya si tatay eh. Pero yung mga anak, kausapin ninyo, they're not as confident. And para sa akin, that's also part of the charm. Yun yung reason na gusto natin sila eh. Kasi hindi sila nag-a-assume na sila yung susunod at hindi nila ina-assume na kumot anak sila ni tatay, ganun sila kagaling. So there's always that part na nagda-doubt sila sa sarili nila, nag-aano sila na if they can give the same kind of service na binigay ng tatay nila. And it will always be an issue for them. Para sa akin, normal yan. And it's something that should be, kumbaga, it's a positive. Oo. Na hindi siya assuming. Makikita mo yung katapatan niya kaysa doon sa nagmamarunong. Yung mga nagsasabi, ako na yung pinakamagaling na kandidato. Di ba gano'n? Nakita natin Yung in the mga last ganyan. presidential election. Tapos, pero, Hindi matakaw. hindi man takaw. Oo. Correct. Pero, ma'am, itong mga pangyayari ngayon, lahat tayo apektado dito sa issue sa West Philippines. Nakaambay yung yung gera at merong mga bubwit akong narinig, meron na daw mga bumibili ng mga properties outside Philippines. Parang naghahanda na. Oo. Tapos yung mga Sana all, no? tapos yung dapat, yung mga matatapang sa social media rin, yung matatapang sa social media, lalo na yung mga yung mga citizen, Filipino citizen, dapat din makapag-enlist na rin sila kasi matapang sila eh. Dapat yun yung kailangan natin sa panahon ng gera. Makapag-enlist na sila, makapag-reservist, maging reservist na sila. Baka yan yung una pang aalis sa sigurado bansa. yun. Sigurado yun kasi meron na tayong mga past experience sa ating kasaysayan. Oh. Tingnan nyo yung mga yung mass exodus in the 70s. Nung nagiging diktador na ang si FM Senior. Ang daming ang laki ng brain drain natin noon. Tapos hindi rin nakatulong yung educational policy ni FM Senior na tinuloy-tuloy naman ang halos lahat ng mga presidente except for Rodrigo Duterte. Alam niyo ba 'yon? Yung education policy was actually geared towards exporting labor. Nung nakita ni President Marcos Senior na meron palang market for labor pero hindi necessarily
Noong una, it was the best and the brightest. Mga doktor natin, ang daming umalis in the 70s and 80s. And then it was followed later on by engineers who discovered the Middle East. So after that, nung yung mga brains natin ay nasanay na pumupunta na, they started taking in even unskilled labor. At yung educational system natin was originally geared towards that. Towards more vocational careers, more towards the export market, kung ano ang kailangan ng mga kumpanya abroad and not here in the Philippines. Kumbaga, yung OFW phenomenon, it was engineered. And alam ng gobyerno natin yan. So, yung kumbaga, for the first time, na-realize natin na gano'n, na nagkaroon tayo ng free tertiary education. Alala niyo yan? So malaking factor yan. Malaking factor yung ginawa ni Rodrigo Duterte, recognizing that the educational system itself was geared towards creating more OFWs. So a lot of that also, pati communications. Dahil nga doon sa libreng edukasyon ni PRRD na wala ng propaganda yung Kabataan Party List. Kasi sila yung lagi nagsasabi, free tuition. Yung nilibre yung tuition. Nawalan tuloy sila ng ng propaganda. Kaya nga pwede natin sabihin talaga yung mga nag-style nila ng sarili nila na sila yung opposition, hindi sila masyadong malaki ang difference dito sa current administration. And in fact, wala silang pinagkaiba dun sa first Marcos administration. Tinuloy nila yung formulas Kumbaga, nung nagkaroon ng great change in 1986, nagpalit nga yung mga taong nakaupo. Pero yung rapacity, yung greed, yung pagnanakaw, yung style ng pagnanakaw, yung style of keeping people poor and ignorant, tapos ang mga yung mayaman lang, yung dati ng mayaman, tapos nagka-create lang tayo ng working class na ine-export natin abroad, pero ayaw natin masyadong matalino yung taong bayan kasi baka makahanap sila ng kandidato na na iboto nila who will actually work for the people, di ba? So, siguro ma'am, yan po yung natin dati. Bilang panghuli na lang, ano ba ang payo natin, panawagan sa ating mga kababayan, paalala, reminder sa ating mga kababayan sa gitna po nito kasi alam natin marami mga nasa kalagitnaan ng hamon ng kanilang buhay na tila wala silang masasandalan kasi yung dapat sana sandalan nila ay abala doon sa ibang mga bagay na hindi natutugunan yung kanilang mga pangangailangan. Ito yan. Dapat ang tinatandaan natin, yung taas ng presyo ng pagkain, tubig, kuryente, internet, yung kakulangan ng trabaho, lahat po yan, hindi yan aksidente. Alam ng gobyerno ang mga solusyon sa problema na ito. And in fact, most of yung kasagutan yan ay nandun sa campaign rhetoric ng Pangulo ngayon. Sa madaling sabi, alam nila yung kasagutan sa taas ng presyo ng bigas. Kahit i-factor in yun na po yung giyera sa Ukraine at yung taas ng presyo ng krudo, may paraan pa rin para sagutin ng gobyerno itong paghihirap natin. Tumataas yung poverty rate, tumataas ang hunger rate, tumataas ang presyo ng lahat. Lahat nagmamahal except yung gobyerno natin, di tayo mahal. Ang tatandaan po natin is that they know the solution. Hindi nila ginagawa kasi abalang-abala sila sa term extensions nila. So, tandaan natin yan all the way until elections. Kung gusto natin tuloy-tuloy pa rin yung ganitong klaseng pamamalakad, yung wala silang pakialam, sige, naghihirap kayo, pero sorry, busy kami, nagpapa-extend ng term. So, kung gusto natin ng ganyan, sige, di wag tayong magsalita. Pero if you want to change things, and we can change things, simple lang naman yan wag na tayong magpapaniwala dun sa mga kasinungalingan nila. Anyway, may internet, nakikita natin kung ano yung tama at mali. Pero kung alam na natin yung mali na ginagawa ng administrasyon, pero yan pa rin ang iboboto natin, then we deserve everything that we get.